yung perspective ko diyan sa akin, siya ang masiswertehan pag pinatulan ko siya. Lapag mo nga yung mindset na yan ko, yung anak ani God, yan sobrang tumatak sa akin yung mindset mo na yan eh. Okay. The way ko tingnan kasi to, ako talaga, ewan ko nagagalit nga yung mga tao pag sinasabi kong sa tingin ko, anak ako ni God. So ano ba, hindi ka anak ni God? Anak ka ni Nino. O pag sinabi mong, hindi ako anak ni God, so matutuwa na kayo nun? Oo, di ba? Para sa akin naman, lahat talaga tayo anak ni God. Ginawa na tayo mga lalaki, lahat tayo anak ni God. Hindi lang lahat nagpapaka-anak ni God. Yun nga, kaya nga siya may paborito eh. Yung mga paborito niya, yun yung mga umaasa talagang anak niya. Yung mga hindi niya paborito, yun. Yung mga tatamad-tamad. Parang yan, kunyari, anak ka nga ni God, masipag ka talaga, malinis ka, sharp ka, marunong ka makimausap sa mga tao, lahat ng shit mo, inaayos mo, on point ka, hustling ka talaga. Lahat talaga, inaayos mo, anak ka nga ni God. Kumbaga, nire-represent mo talaga si God. So ngayon si God, matutuwa ngayon siya sa'yo. Kaya kanya ibibless ng ibibless. Ngayon, pag hindi mo nire-represent si God, na tatay mo, pinapamigay mo lang yung, di ba? Pinapamigay mo lang lagi yung... pati yung edits mo, parang yan, kung kani-kanino mo lang binibigay yung edits mo, hindi siya gawain ng anak ni God. Yun mismo. Kasi kung anak ka ni God, medyo mahirap makuha yung edits mo. Anak ka ni God eh. Di ba? Para sa akin, swerte ka pag pinasok ko to sa'yo. Ganun sa akin yun. Di ba? Hindi ako ang masiswertehan sa'yo. Parang yan, kunyari, okay, tingnan mo yung mga, let's say, lahat ng babaeng dumaan sa buhay ko, ako ba naswertehan sa kanila o sila talaga ang naswertehan dahil may history kami? Ano ang pagmamalaki ko ngayon sa kanila? May belt ko ba? Hindi. Ako na nga yung pinaka-kwento nila, pinakamagandang kwentong dumating sa kanila. Minsan nakakalimutan rin ng ibang lalaki yun, tol. Ng ibang malulupit na lalaki. Yun. Tol, ang dami kong nakikilalang successful naman na lalaki. Ginawa nila lahat ng shit nila, nakakalimutan nila yun. Sa tingin nila, sila pa ang naswertehan dahil dumating tong babae. Hindi sila yung swerte. Oo. Hindi nila nakikita na, tol, yung babae yung swerte sa'yo. Pag pinatulan mo yun, gaganda buhay ng babaeng to. Malalagay siya sa tama. Plus, kumbaga pag ipopost kayo sa Instagram, kumbaga mas swerte talaga tignan yung babae dahil ikaw yung high value sa equation babae na to eh. Diba? Minsan nakakalimutan ng mga nakikilala ko, nakakalimutan talaga. Tsaka tol, napaka-big deal para sa akin na ibigay mo yung sarili mo sa babae. Kasi para sa akin, every time na pumipili ka ng babae na makasama, makasex, maka-live-in o whatever, kahit lumabas lang kayo ng mall kumain, inaalay mo yung buhay mo sa kanya as a man. Why? Pag mayroong threat na lumapit sa inyo, o kumakain kayo sa restaurant, whatever, kikidnapin yung babae mo, anong gagawin mo? Papanoorin mo o papalag ka? Kahit may baril yun, papanoorin mo lang o papalag ka pa rin? Papalag ka eh. Kahit 2 weeks mo palang dinidate yan eh. Di ba? Kahit paano may ganun kang instinct na as a man, kailangan mong isave tong babaeng to. Tapos kung sino-sino lang ginaganon mo, paano kung wala naman pala siyang ino-offer na value para sa'yo? Ikaw, unang-una, buong buhay mo na agad yung ino-offer mo sa kanya. Kasi ikaw ngayon magtatanggol sa kanya eh. So basically, kahit sinong kasamang babae as of the moment, nakatali yung buhay niya sa'yo. Yung safety niya nakatali sa'yo, survival niya nakatali sa'yo as of the moment. Kung magkaroon ng sunog, anong gagawin ng babaeng una? Titingin sa lalaking kasama niya. Anong gagawin natin? Diba? Ano ang gagawin natin? Yun ang tatanungin niya, diba? Bihira naman yung babaeng, kuha ng fire extinguisher. Hindi. Nasaan? Anong gagawin ko? Masusunog na tayo. Diba? So ganun ko kabigat tignan yung bibigay mo yung sarili mo sa babae. So kaya kailangan, bigyan mo talaga ng importansya muna. Ano muna ba ang binibigay niyang value sa buhay mo bago mo i-exchange yung sarili mo sa kanya? Kasi sino ba talaga ang nakikisali sa buhay nino? Ikaw ba yung sumasali sa buhay ng babae o baliktad? Yung babae naman talaga yung sumasali na buhay sa'yo kung naset up mo ng tama yung buhay mo eh. At yun ang tama talaga. Yung babae ang pupunta sa mundo mo. Exactly. Mali naman yun kung ikaw queendom. Iikat ko sa mundo ng babae. Kaya nga kingdom. Mali yun eh. Pumasok ka sa amazing na mundo ko. Kaya nga mas maganda, gawin mo amazing talaga yung life mo. Meron kang, kumbaga meron kang G lifestyle. Diba? O ikaw ang umikot dito dahil mas malupit yung lifestyle ko eh. Diba? Alam mo, bumaba ako sa lifestyle mo. Diba? Kaya tama yung sinasabi mo yun about sa protection. Kasi kaya ganun, mamimili talaga ako ng babaeng papatulan ko ngayon dahil tayo na poprotektahan kita eh. Tsaka ang laki ng possibility na mabuntis mo siya eh. Yes. Napakalaking posibilidad nun eh, di ba? Mabutas yung condom mo. Damn, may mga bisita tayong mga taga-Etivac dito, pre. Nandito ang Dirty Shop crew.
Shout out sa Shoutouts. Dirty Shop. Tignan niya yung damit ni HG kasi pre. So, yun Ah, yun. yun. Asa ba tayo napunta doon? Yun, mamimili ka ng mamimili. Yun, kaya maarte. Tayo dapat sa Dapat. pagpili. Dapat maging maarte kayo sa babae. Yung iba kasi, I'm simple man. I see tits. Oh. I marry you. Ako kasi tol, para sa akin tol, kasi yung iba kasi, ang mentality nila, hindi, bebangin na yan. May mga nakakausap akong gano'n, hindi, bebangin ko yan. Bebangin ko yan. Kahit sino talaga, bebangin ko yan. Para sa akin tol, tangina, unang-una, kumbaga para sa akin tol, tol, Parang may mali ko eh. Sa akin sila lahat na La hindi tol Quickie. Hindi tol, eto okay, kay Kika, yung way ni Kika, Yes, sir. trabaho, the way siya bumembang is trabaho eh. Kaya siya Cardio ko yun, ganito, cardio. James Bond. Hindi, ganito yun eh. Yung mga ibang kilala kong ganyan eh, bebembang sila ng babae para makahanap sila ng maayos na babae na pwede nilang ilagay sa team nila. Yung iba kasi, ang gusto lang nila magpalabas lang. Wala na, tas yun na yun. Hindi. We're not the same, bro. May mga kilala talaga ako na trabaho nilang bumembang talaga ng babae. Ako naman, ang way ko, kasi kung isipin mo, bebembang ka ng babae, mga 4 hours yung i-spend mo. Kailangan mo 6 ng hours oras pa, dun, kasama tol. pa yung mga biyahe, Yes, sir. kwentuhan pa kayo, mga ganun shit. Maraming Tutuin time mo pa. kukuhain nun ko. So kung mag-i-spend ako ng 6 hours dito, dapat yung may mapapala yung team ko ngayon nito. Diba kasi 6 hours to eh. Matitikman niya yung glorious cock ko, tapos wala Totoo, wala akong akong makukuha benefit sa pabalik. kanya. Oh, kaya mapili talaga ako. Ewan ko Konti lang lang kung magigets nila ako Pero so, hindi lang ako magigets, di ba? Basta sana makarating kayo sa gantong sa gantong level ba? Yes, sir. Nang magigets nyo tuloy ba na kasi malamang yung iba hindi nila magigets na mamimili ako? Hindi, papatusin ko lahat yan. Ay, ang sarap-sarap niyan eh. Hindi mo kasi nagigets na Let's go. Oh, hindi pa kasi sila nakakaranas na talagang maraming nagdi-DM sa kanila, na maraming nagpapapansin sa inyo. Ngayon magiging mapili ka talaga. Kaya nga sa tingin nila, yung mga talagang playboy na sa tingin nila lahat yung pinapatos nila. Hindi yung mga talagang maraming chicks na lalaki, maarte talaga yun sila. Ang dami nilang options na eh. Di ba? Maarte yun sila. Yan sa tingin ng mga tao, sa tingin nila siguro lahat pinapatulan ko lahat ng babae. Sino yung artista ko yung not 24 lang pababa yung dinidate niya? Si Leonardo DiCaprio, 25 years old lang lahat ng Ayun, parang girlfriend niya. mapili yun. Sobra, di ba? Oh. Sipin mo, ilang taon na siya. Ilang taon na, di ba? Oh, ma-artist talaga siya Maarte na ganun. agad siya. Kasi marami siyang option tol. Tol, hindi ka lang naman maarte sa babae pag wala ka talagang options, pag uhaw ka talaga. Kaya kung sino-sino pinapatulan nyo. Kaya nga yung ibang mga nasa relationship dyan, yung mga girlfriend, grabe sila ka selosa. Kasi alam nila, yung lalaki nila madaling madagit talaga eh. Oo, totoo. Di ba? Totoo. Yun naman talaga yun eh. Oh. Kaya pag alam ng mga babae mo na ito si daddy, hindi madaling madagi to kasi kami nga nahirapan kami pumasok dito eh. Goods lang yan. Ngayon, pag meron namang pinatulan si daddy, malamang deserve ng babae yan. Positive ba? Or tinatry niyang magkaroon ng bagong team member kami dito. Basta ganun. Hindi nyo magigets. Basta ayaan nyo na.